Пацаны! Руки нагору! Назад! Надо! Готуйся! Мужик, ніхто! Заклад! You gave me an empty gun? Who throws a loaded gun? I assumed it's loaded, so I run after the guy. Are you coming? No one throws a loaded weapon. I'm gonna bleed out while we have this conversation. Ugh. Nagsimula ang pelikula sa isang state prison sa Florida, kung saan ipinakilala sa atin ng isang lalaking bilanggo na nagngangalang Court Gentry, na kini-question ng isang CIA agent na nagngangalang Donald Fitzroy. Kilala si Court bilang isang private spy na kinuha ng isang babae mula sa England upang hulihin at patayin ng mga kriminal, lalo na ang mga international assassin na nahihirapang tugisin ng mga pulis. Noong panahong yun, tiningnan ni Fitzroy ang criminal record ni Court at alam niyang nakakulong siya para sa parehong pagkakasala o kaso, kaya malamang na mabibigyan siya ng mas matinding sentensya kaysa dati. Dahil sa kanyang mga kakayahan at katalinuhan, inalok ni Fitzroy si Court ng isang kasunduan na sumali sa CIA. You work for us. Who's us? The CIA. Para tumulong na isagawa ang lahat ng mga lihim na misyon. Kung handa siyang gawin yun, makakalaya siya sa kulungan, at ang kanyang mga naunang criminal record ay tatanggalin sa database ng pulisya. You'd exist in the gray. Who are you, my fairy godmother? Dahil gustong-gusto ni Court na pumatay ng malalaking kriminal, tinanggap niya ang alok. Magigi siyang ika-6 na miyembro ng isang lihim na CIA program na nagngangalang Sierra, at gagamitin ang pangalang Six sa bawat misyon. What's the catch? You'd exist in the gray. Makalipas ang ilang taon sa isang nightclub sa downtown Bangkok, si Six ay nagsasagawa ng isang misyon kasama ang babaeng CIA agent na nagngangalang Danny Miranda. Bisperas ng bagong taon ang gabing yun, at ang lahat ay tila nagsasaya sa kasiyahan ng party. Sa misyong ito, sina Six at Miranda ay itinalaga ng isang CIA official na nagngangalang Danny Carmichael para patayin ang isang dating CIA agent na pinaghihinalaang naglalabas ng mga classified na impormasyon ng estado sa mga banyagang bansa upang makakuha ng maraming pera. Matapos pagmasdan ang paligid, iniabot ni Miranda kay Six ang isang susi sa anyo ng water gun para ma-access niya ang isang lihim na silid kung saan nakatago ang mga armas at kagamitan na kakailanganin niya para sa misyon. Matapos i-assemble ni Six ang isang sniper rifle at ikonekta ang communication radio sa opisina ng CIA, sinimulan niyang ihanda ang sarili sa tamang posisyon upang i-monitor ang mga galaw ng target. Sa pagkakataong ito, ang target ni Six ay isang lalaking nagngangalang Mulvey, na gagawa ng isang transaksyon sa isang kliyente sa may VIP room. Nang pumasok si Mulvey at ang kanyang mga bodyguard sa VIP room, nagsimulang maghanda si Six sa pagbaril gamit ang kanyang sniper, ngunit bigla siyang nag-alinlangan nang makita ang isang maliit na bata na lumapit sa target. Bagamat inutusan siya ni Carmichael na magpatuloy sa misyon, hindi sumunod si Six at nagsinungaling na najam ang baril. Nagulat si Miranda sa kanyang kakaibang ugali at tinanong kung bakit hindi niya pinatay ang target. Sumagot lang si Six na meron siyang ibang plano upang patayin si Mulvey, kung saan lihim niyang inactivate ang fire alarm upang lumikha ng kalituhan sa party, at ginamit ang pagkakataon para patayin pa isa-isa ang mga tauhan ng kanyang target. Nang makita ito, sumigaw sa takot ang mga bisita at ang kapaligiran ay naging mas magulo. Tumulong si Miranda na talunin ang natitirang mga tauhan ni Mulvey, habang si Six naman ay tumakbo bago makatakas ang kanyang target, na tumalon sa isang salamin na bintana sa katabing gusali. Gayunpaman, naabutan pa rin siya ni Six mula sa likuran at nagawang mahuli siya. Sa gitna ng maikling labanan, hiniling sa kanya ni Mulvey na huminto sa pag-atake at sinabi sa kanya ang isang lihim na impormasyon. Ibinunyag ni Mulvey na alam niya ang tungkol sa proyekto ng Sierra na pinamamahalaan ng CIA, at alam niyang miyembro si Six ng Sierra Project dahil siya mismo ang pang-apat na miyembro ng proyekto. Gayunpaman, hindi naniniwala si Six sa kanyang sinabi at sinubukan siyang atakihin sa pangalawang pagkakataon, hanggang sa nagawa siyang saksakin ni Six sa katawan gamit ang kutsilyo. Pagkatapos ay tinanong ni Six kung sino ang nag-recruit sa kanya kung siya talaga ay miyembro ng proyekto. Sumagot si Mulvey na ni-recruit siya ni Fitzroy ilang taon na ang nakakalipas, at nagsanay siya sa parehong lugar kung saan nag-training si Six. Pagkatapos nito, sinabi ni Mulvey kay Six na si Danny, na kasalukuyang commander ng pagpapatupad ng misyon sa CIA, ay isang tiwaling agent, at gumawa siya ng maraming krimen ng palihim para sa kanyang sariling interes. Kahit na natuklasan ni Mulvey na ang nagutos kay Six na pumatay sa kanya ay si Danny,
mas lalo siyang nakumbinsi na balang araw ay mag-uutos si Danny ng isa pang agent upang patayin si Six. Bago mamatay, ibinigay niya kay Six ang isang kwintas na naglalaman ng lahat ng data na kailangan niya upang i-uncover ang lahat ng mga krimen ni Danny. You give him hell, Six. Pagkatanggap ni Six ng kwintas, nilapitan siya ni Miranda. Sa panahong yun, tinanong niya kung paano nalaman ni Mulvey ang impormasyon tungkol sa Sierra Project, kahit na ito ay isang lihim na programa ng CIA. Tumugon si Miranda na hindi niya alam, ngunit malamang ay nakuha niya ito mula sa nahack niyang database ng CIA. Pagkatapos ay sinimulang isipin ni Six ang tungkol kay Danny, kaya nagmamadali siyang umalis para tingnan ang laman ng drive. Hindi nagtagal, kinuha ng ibang mga opisyal ng CIA ang lahat ng mga gamit ni Mulvey, ngunit hindi nila nakita ang hinahanap nila. Dito nabunyag na ang kwintas na ibinigay ni Mulvey kay Six ang habol ni Danny. Matapos matanggap ang ulat, kinontak ni Danny si Six at tinanong kung may nakita siyang kwintas sa katawan ni Mulvey, ngunit nagsinungaling si Six at sinabing wala siyang alam tungkol sa kwintas. Pagkatapos nito, bumili siya ng damit sa isang waiter para hindi siya makilala ng mga tumutugi sa kanya, at pumunta sa isang internet shop para buksan ang laman ng drive. Ngunit dahil naka-encrypt ang data, sumugod si Six sa post office para ipadala ang drive sa kanyang dating amo para humingi ng tulong sa pagbukas ng laman ng drive. Matapos ipadala ang package, nakipag-ugnayan si Six kay Fitzroy, na ngayon ay nagretiro na sa CIA at namumuhay ng normal bilang isang ordinaryong sibilyan. Sinabi niya kay Fitzroy ang tungkol sa huling misyon, kung saan inutos sa kanya ni Danny na patayin ng isa pang agent mula sa Sierra Program. Naghihinala si Six na si Mulvey ay hindi talaga isang traidor na agent, at ginawa lang siyang panakip butas ni Danny dahil alam niya ang isang malaking sikreto. Sinabihan ni Fitzroy si Six na laging mag-ingat dahil si Danny ay isang napakalupit na tao, at gagawin niya ang lahat para lang makuha ang gusto niya. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Fitzroy na pumunta sa isang airport sa Chiang Mai, kung saan naghihintay ang kanyang local extraction team. Sa sumunod na eksena, sinabi ni Danny kay Susan, isang CIA agent, na alam ni Six kung nasaan ang drive at tumanggi siya na sabihin ito sa kanya. Dito nabunyag na ang Sierra Program, isang programa para mag-recruit ng mga mahuhusay na bilanggo para maging field agents, ay matagal nang nadisband, ngunit hindi ito mabitawan ni Danny. Para mahanap si Six, nagtalaga siya ng isang outside agent na nagngangalang Lloyd Hansen, upang tugisin at patayin si Six ng palihim. Si Lloyd ay isang spy agent at isang assassin na madalas na pinapahirapan ng kanyang mga target upang makakuha ng mahahalagang impormasyon na gusto ng kanyang kliyente. Sa mga oras na yun, nakatanggap siya ng tawag mula kay Danny, na nag-utos sa kanya na hanapin ang kinaroroonan ni Six, at patayin siya pagkatapos makuha ang flash drive mula sa kanya. Ipinaalam ni Danny kay Lloyd na ang drive ay naglalaman ng mga lihim na impormasyon tungkol sa mga krimen na nagawa nila, at pati siya ay dawit dito kung hindi niya ito mababawi sa lalong madaling panahon. Idinagdag din ni Danny na ipapadala niya si Susan upang samahan siya sa misyon upang mas mapabilis ang pagkuha sa drive, kahit na nag-aatubili siya dahil naramdaman niyang hindi tama ang ginagawa nila. Naghinala si Lloyd na alam ni Fitzroy ang kasalukuyang lokasyon ni Six, kaya binalak niyang dukutin ng isang miyembro ng pamilya ni Fitzroy upang ibunyag niya ang kinaroroonan ni Six. Kinabukasan, dumating na si Six sa Chiang Mai Airport sa Bangkok, kung saan naghihintay sa kanya ang extraction team na ipinadala ni Fitzroy. Habang si Agent Miranda ay papunta sa isang misyon sa Singapore, nakatanggap siya ng tawag mula kay Danny, na nagsabi sa kanya na makipagkita sa kanya sa Berlin. Samantala, binisita ni Lloyd si Fitzroy habang dumadalo siya sa isang libing. Sinabi niya kay Fitzroy na dapat niyang isuko ang lokasyon ni Six, dahil kung hindi ay mamamatay ang kanyang pamangkin. Sinabi niya kay Fitzroy na nabasa na niya ang kanyang file at dinukot na niya ang kanyang pamangkin. Sinabi ni Lloyd na ang tanging paraan para makaalis siya sa gulo ay isuko ang lokasyon ni Six. Habang dinadala ng extraction team si Six, nakatanggap sila ng tawag mula kay Fitzroy, na sinabi sa kanila na patayin si Six ngunit gawin ito ng tahimik. Nang marinig ito, wala nang choice si Barnes kundi sundin ang mga utos para mailigtas ang kanyang pamilya. Gayunpaman, tila narinig ni Six ang kanilang pag-uusap at alam niyang papatayin siya, kaya nang lapitan siya ni Barnes at ng iba pa, nakipaglaban siya sa pamamagitan ng pag-spray sa kanila gamit ang fire extinguisher. Napilitan si Six na labanan si Barnes at ang lahat ng kanyang mga tauhan sa eroplano upang iligtas ang kanyang sarili, ngunit ang labanan ay hindi sinasadyang nagdulot ng pinsala sa eroplano, dahilan para mawalan ito ng kontrol.
Sa sitwasyong ito, sinubukan ni Six na gamitin ang pagkakataon na makatakas sa pamamagitan ng pagkuha sa isa sa mga parachute, ngunit naagaw ito ng isa sa mga miyembro ng extraction team. Tumalon si Six kasama niya at lumapag sa kanyang parachute, at sinakal ang sundalo sa proseso hanggang sa mamatay siya sa himpapawid. Pagkarating ni Six sa Turkey, tinawagan niya si Fitzroy. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa naganap na laban sa eroplano, at kung paano siya sinubukang patayin ng kanyang mga tauhan. Ipinaliwanag ni Fitzroy na dinukot ni Lloyd si Kim, kaya napilitan siyang gawin ang lahat ng yon. Nang malapit nang tapusin ni Six ang tawag, kinuha ni Lloyd ang telepono. Sinabi sa kanya ni Lloyd na dapat niyang ibalik ang drive at bilang kapalit ay papakawalan na niya si Fitzroy, ngunit tumanggi si Six at ibinaba na ang tawag. Hindi nagtagal, sinabi ni Hansen kay Fitzroy na magpapadala siya ng isang napakadelikadong assassin na nagngangalang Avik San, upang tugisin at patayin si Six saan man siya pumunta. Lumipat ang eksena 2 taon na ang nakakaraan sa London, kung saan ipinatawag ni Fitzroy si Six. Sinabi niya kay Six na meron siyang pamangkin na itinago niya sa tulong ni Margaret. Pagkatapos ay sinabi ni Margaret kay Six na may isang tao sa DC ang aksidenteng nag-leak ng address ni Fitzroy sa Hong Kong, kung saan nananatili ang kanyang pamangkin. Sinabi pa niya sa kanya na pupunta si Fitz sa isang misyon sa Brazil, at kailangang alagaan ni Six si Kim, dahil hindi magbibigay ng security si Danny para sa kanila. Ipinaalam ni Fitzroy kay Six na si Kim ay ipinanganak na may kondisyon sa puso, at nilagayan nila siya ng isang pacemaker. Which means you are going to babysit. You guys taught me how to kill people, not care for them. Sa sumunod na eksena, si Six ay ipinakilala na kay Kim. Nagsimula silang magbonding, kung saan kinunan pa nga ng bata si Six ng litrato. Kalaunan ng gabing yun, habang tinitiyak ni Six na ligtas ang lahat, tinawag ni Kim ang kanyang pangalan habang sumisigaw siya sa sakit matapos siyang mahirapang huminga. Si Six, na alam ang kalubhaan nito, ay agad siyang isinugod sa ospital upang magamot siya. Sa kabutihang palad, nakakuha siya ng wastong medikal na atensyon, at kinailangan lang ng ilang araw na pahinga para makarecover. Nang gabing yun, nang nakauwi na sila at naghahapunan ng magkasama, biglang pinatulog ni Six si Kim ng maaga pagkatapos niyang matuklasan ng isang signal disturbance sa surveillance camera, at nagkaroon ng kutob na may isang kriminal ang nakapasok sa bahay. Napatunayang tama ang kanyang hinala, at ilang sandali matapos pumasok si Kim sa kanyang silid, pinatumba na ni Six ang nanghimasok. Matapos talunin ni Six ang nanghimasok, nilapitan siya ni Kim at tinanong kung ano ang nangyari, ngunit sinabihan lang siya ni Six na huwag masyadong mag-alala tungkol sa problema at hiniling sa kanya na bumalik na sa pagtulog. Lumipat ang eksena sa kasalukuyan, kung saan si Six ay dumating sa Vienna, Austria, at pumunta sa isang lihim na silid upang kunin ang lahat ng mga armas at kagamitan na ipinadala ni Margaret. Pagkatapos nito, pinuntahan niya ang isa sa kanyang mga kakilala doon para i-trace ang lokasyon ng pacemaker ni Kim at upang magpagawa ng pekeng passport. Bago kunan ng litrato, hiniling sa kanya ng lalaki na linisin muna ang sarili para pogi siya sa passport. Habang naglilinis si Six, naalala niya kung paano siya tratuhin ng kanyang ama na parang basura noon. Pagkatapos niyang maglinis, binigyan siya ng Ecuador passport. Pagkatapos ay sinabihan ng lalaki si Six na humakbang papunta sa platform kung saan siya mananatili para sa litrato. Habang kinukunan ng litrato si Six, tinapakan niya ang isang buton na bumukas sa platform, na naghulog kay Six sa isang tuyong balon. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki kay Six na isang malaking bounty ang inilagay sa kanyang ulo. Sinubukan ni Six na buksan ang salamin gamit ang kanyang baril, ngunit wala itong epekto dahil bulletproof ito. Samantala sa CID station sa Berlin, pumunta si Agent Miranda kay Danny para sa ilang pagtatanong. Tinanong ni Danny kung ano talaga ang nangyari sa ginawa nilang pag-aresto kay Mulvey sa Bangkok, at nag-imbestiga kung sangkot din siya sa pagnakaw ng drive na ginawa ni Six. Si Miranda ay nagsagawa ng maraming misyon kasama si Six, kaya malamang ay marami siyang alam tungkol sa kanya. Dito na ipinaliwanag ni Danny ang background sa pagbuo ng Sierra Program, na kilala bilang Greyman Program, kung saan kukuha ang CIA ng ilang mahuhusay na bilanggo upang magtrabaho bilang kanilang mga agent sa loob ng mahabang panahon. Gayunpaman, naramdaman ni Danny na ang Sierra Program ay hindi tatakbo ng maayos, kaya nagkaroon ng diskurso na hatulan ang lahat ng Sierra agent ng kamatayan o ibalik sila sa bilangguan. Inamin ni Miranda na wala siyang alam tungkol sa drive o nakatagong plano ni Six, dahil nagsasagawa lamang siya ng mga opisyal na misyon ng CIA. Nang marinig ang sagot na ito, nagpa siya si Danny na suspindihin ang kanyang lisensya. Remove yourself from my personal space.
Hindi nagtagal, nakatanggap si Danny ng balita mula kay Lloyd na nagsabing may nakahuli na kay Six sa Vienna, Austria. Habang binabasa ito, nabasa ni Miranda ang kanilang usapan dahil nagre-reflect ang mensahe sa kanyang salamin. Kasabay nito, patuloy na sinusubukan ni Six na makatakas mula sa balon sa pamamagitan ng pagsira sa tubo upang mapuno ng tubig ang balon at makaakyat siya sa ibabaw nito. Nang dumating si Lloyd at ang kanyang mga tauhan sa lokasyon, ang matandang nakahuli kay Six ay humingi ng bayad na $50,000, ngunit sa halip na bayaran siya, walang awa siyang pinatay ni Lloyd. Pagkatapos nito, inutusan ni Lloyd ang kanyang mga tauhan na halughugin ang lugar para hanapin si Six. Nang makarating sila sa balon kung saan siya nakakulong, isang malaking pagsabog ang nangyari na nagpatalsik sa mga tauhan sa labas. Nang makalabas, itinumba niya ang mga lalaki ni Lloyd sa isang mainit na laban, ngunit nagawa siyang makorner ni Lloyd. Habang hinihingi ni Lloyd ang drive, napansin niyang naghagis si Six ng isang granada at tumakbo palabas ng bahay para magtago. Habang sinusubukang tumakas ni Six, naabutan muli siya ni Lloyd, ngunit sinaklolohan siya ni Agent Miranda sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya ng tranquilizer sa puwet. Pagkatapos ay inutusan niya si Six na sumakay sa trunk ng kanyang sasakyan. Nang tumanggi si Six, binaril niya ito ng tranquilizer sa binti at inilagay na siya sa trunk ng sasakyan. Lumipat ang eksena sa isang kastilyo sa Croatia, kung saan dinala ni Lloyd si Fitzroy at ang kanyang pamangkin. Pagkarating nila, nagreklamo si Susan kay Lloyd at sinabi sa kanya na hindi niya dapat dinukot si Fitzroy at ang kanyang pamangkin. Nang marinig ito, sinabi sa kanya ni Lloyd na siya lang ang tanging pag-asa nila para maibalik ang drive na yun. Why are you walking like that? Because I got shot in the ass, Suzanne! Sa sumunod na eksena, makikita si Agent Miranda na kasama si Six sakay ng sasakyan. Sinabi niya sa kanya na sinuspinde nila ang kanilang lisensya at sinabi na dapat linisin ni Six ang kanyang pangalan. Habang nagmamaneho, tinanong niya kung ano ang ninakaw niya sa ahensya. Sinabi sa kanya ni Six na binigyan siya ni Sierra 4 ng drive bago siya namatay, ngunit naka-encrypt ito kaya ipinadala niya ito sa pinuno ng ahensya ng UK na si Margaret Cahill na nakatira ngayon sa Prague upang tumulong. Lingid sa kaalaman ni Six, nagawa na palang matrack ni Lloyd ang package na ipinadala niya noon, ngunit sinusubukan pa rin nilang malaman kung sino ang nakatanggap nito. Sinubukan ni Lloyd na maghukay ng impormasyon tungkol sa recipient ng package, at dahil tumanggi si Fitzroy na ibahagi ang impormasyong ito, sinimulan siyang pahirapan ni Lloyd sa pamamagitan ng paghila ng kanyang mga kuko gamit ang isang pares ng pliers. Kasabay nito, dumating sina Miranda at Six sa Prague upang makipagkita kay Margaret at tanungin kung anong impormasyon ang nakita niya sa drive. Sinabi niya sa kanila na ang drive ay naglalaman ng maruruming transaksyon ni Danny, lahat ng kanyang mga pagpapahirap at pagpatay, at yun ang dahilan kung bakit tinutugis nila si Six. Matapos marinig ang mga paliwanag ni Margaret, sina Six at Miranda ay nagplano na ipagtanggol ang drive at ibunyag ang lahat ng mga krimen na ginawa ni Danny sa pamamagitan ng paglabas nito sa press. Nang marinig ito, pinayuhan sila ni Margaret na pumunta sa isang warehouse at kunin ang kanyang sasakyan doon para makatakas sila sa pagtugis ng mga tauhan ni Danny. Sa kasamaang palad, bago pa sila makatakas, dumating na ang mga tauhan ni Lloyd sa kanyang lugar. Ilang sandali pa, nagpakawala sila ng malalakas na putok habang si Lloyd ay nanunood mula sa bahay sa Croatia. Habang silang lahat ay naghahanap ng cover, ipinakita ni Margaret kay Six ang isang basement na magagamit nila upang makatakas, habang siya naman ay nagpaiwan sa labas. Habang humihit-hit ng sigarilyo, sinabihan niya ang lahat ng mga tauhan ni Lloyd na nagtatago sila sa may kusina, at isinakripisyo ang sarili sa pamamagitan ng pagpapasabog sa buong apartment. Si Six, na nakaligtas, ay sinubukang bumalik sa bahay upang iligtas si Margaret, ngunit dumating na ang mga pulis at pinagbintangan siya sa nangyari. Habang sinusubukan nilang arestuhin si Six, inatake niya sila at tumakas, at nagkaroon sila ng isang mainit na habulan. Sa huli, naabutan siya ng mga pulis matapos siyang maaksidente. Nilagyan nila siya ng handcuff at ikinabit ito sa isang bench. Kalaunan, makikita ang Alpha Team ni Lloyd na dumating sa plaza ng lungsod kung saan siya naka-handcuff. Sinabihan ni Six ang mga pulis na alisin ang lahat ng tao, ngunit pinatahimik nila siya. Dahil dito, kinuha ni Six ang kanilang baril at nagpaputok sa hangin, na naging sanhi upang magsitakbuhan ang mga tao para magtago. Ilang sandali pa, ang Alpha Team ay nakipagbarilan na sa mga pulis, na pumatay sa ilan sa kanilang mga tauhan. Sinira ng pangkat ni Lloyd ang karamihan sa mga sasakyan ng pulis. We're killing cops now. Margaret Cahill wasn't enough. Habang si Six naman ay nagtago para hindi siya matamaan ng bala.
Sa panahon ng bakbakan, sinabi nila kay Lloyd na hindi sila makapunta kay Six dahil napakaraming pulis. Samantala, nagawang makuha ni Six ang isang baril at nagpaputok sa mga armadong tauhan ni Lloyd. Matapos ang maraming palitan ng putok, nagawa niyang makaalpas mula sa handcuff at pagkatapos ay pumasok sa loob ng umaandar na tren. Gayunpaman, sinundan siya ng mga tauhan ni Lloyd at muli siyang pinaulanan ng mga bala. Ilang sandali pa, dumating si Miranda upang iligtas si Six dala ang sasakyan ni Margaret, ngunit hinabol siya ng mga pulis sa lungsod. Nagkaroon sila ng mainit na habulan na nagdulot ng maraming pinsala. Sa huli, nadiskaril ang tren at sumalpok sa isang gusali, ngunit nakaligtas si Six sa pamamagitan ng pagtalon sa sasakyan ni Miranda. Nang humupa na ang lahat, umalis na sila sa lugar. Matapos malaman ni Lloyd na patay na ang lahat ng kanyang team, inutusan niya ang isa pang agent na tinatawag na Avixan na hanapin si Six at kunin ang hard drive. Pagkatapos nilang makatakas mula sa mga tauhan ni Lloyd, hiniling ni Six kay Miranda na tulungan siyang iligtas sina Fitzroy at Kim bago nila ibunyag ang mga krimen ni Danny sa media. Kalaunan, sumugod sila sa isang ospital sa London at ninakaw ang ID ng isang nurse upang matrack at mailigtas si Kim. Sa kasamaang palad, habang nag-uusap sila, naabutan sila ni Avixan at hiningi ang drive na pinapahanap ni Lloyd. Nang tumanggi sila, walang kahirap-hirap niyang binugbog ang dalawa at ninakaw ang drive. Matapos talunin ang dalawa, sinubukan niyang tumakas ngunit pinigilan siya ng ilang pulis. Gamit ang kanyang husay, nagawang patumbahin ni Avic ang mga pulis at sinubukang tumakas sakay ng isang motorsiklo, ngunit sinubukan pa rin siyang pigilan ni Miranda at Six. Nang papaputukan na sana ni Miranda si Avic gamit ang isang shotgun, na-realize niyang wala itong bala, dahilan para makatakas ang assassin dala ang drive. Nainis si Miranda kay Six sa pagbibigay sa kanya ng baril na walang bala, at medyo nadismaya nang malaman na wala pa rin siyang tiwala sa kanya. Are you coming? Samantala, nakatanggap si Danny ng ulat mula kay Susan na si Lloyd at ang kanyang mga tauhan ay nagdudulot ng kalituhan sa Prague nang subukan nilang agawin ang flash drive mula sa mga kamay ni Margaret. Pagkatapos ay iniulat ni Susan na nakuha na ni Avic ang drive mula kay Six at kasalukuyan na siyang papunta sa kanilang hideout. Hindi nagtagal, dumating na si Avic at ibinigay ang drive kay Lloyd. Sa sandaling yun, dumating na sina Miranda at Six sa lokasyon kung saan binihag nila sina Fitzroy at Kim. Matapos tambangan ng ilang bantay, nakakuha sila ng ilang malalakas na armas. Nang bubuksan na nina Lloyd at Susan ang mga nilalaman ng drive, biglang nawalan ng kuryente, at ginamit ni Miranda ang kanyang RPG para sirain ang lugar. Habang si Six naman ay pumunta para iligtas sina Fitzroy at Kim. Hindi nagtagal, sina Six at Miranda ay plinanong akitin ang lahat ng mga tauhan ni Lloyd palabas ng gusali, upang magamit ni Kim at Fitzroy ang pagkakataon na makatakas mula sa lugar. Matapos ang kaguluhan, sumugod si Lloyd upang tingnan sina Fitzroy at Kim, ngunit nakatakas na sila sa silid salamat sa tulong ni Six. Kasabay nito, nagpaputok si Miranda ng isa pang RPG sa control center, habang si Six naman ay sinusubukan na tulungan sina Fitzroy at Kim na makaalis sa lugar sa lalong madaling panahon. Sa kasamaang palad, si Fitzroy ay tinamaan ng bala at malubhang nasugatan. Dahil hindi na niya kayang tumakbo, hiniling niya kay Six na alagaan ang kanyang pamangkin at iwan na siya. Nang maging kritikal ang sitwasyon, kinuha ni Six si Kim at tumalon sa ilog. Nang lumapit si Lloyd kay Fitzroy, pinasabog niya ang kanyang sarili gamit ang isang granada. At wala nang nagawa si Kim kundi ang umiyak. Samantala, si Avixan, na nakaligtas sa pagsabog, ay pinulot ang nahulog na drive, ngunit pinigilan siya ni Miranda. Ang nakapagtataka, pagkatapos ng maikling labanan sa pagitan nila, nagpa siya si Avic na ibigay na sa kanya ang drive. Sinabi niya sa kanya na si Lloyd at ang kanyang tauhan ay hindi mga marangal na tao at hindi nila deserve ang drive. Sa kabilang banda, si Lloyd, na nakaligtas sa pagsabog ng granada, ay sinubukang pigilan si Six at kalaunan ay kinuha si Kim bilang hostage. Matapos itapon ni Six ang kanyang sandata, binitawan ni Lloyd si Kim at hinayaan siyang pumunta kay Miranda. Pagkatapos nito, isang one-on-one na labanan ang naganap sa pagitan nila. Matapos mapansin ni Lloyd na natatalo na siya sa laban, inilabas niya ang kanyang kutsilyo, at sinaksak si Six ng maraming beses sa proseso.
Kalaunan, nahawakan siya ni Six at pinin siya sa lupa. Ngunit sa kalagitnaan ng laban, biglang sumulpot si Susan at pinatay si Lloyd. Matapos niyang patayin si Lloyd, sinabi niya kay Six na isisisi nila kay Lloyd ang lahat ng nangyari, at kailangan niyang maging witness si Six para patunayan ang kanyang kwento. Sinabi niya sa kanya na kung gusto niyang makitang buhay si Kim, kailangan niyang gawin ang lahat ng ipinapagawa niya. Nang matapos ang kaguluhan, isinugod ang lahat sa ospital, habang si Six ay ginamot sa isang silid na puno ng mga military guards. Kinabukasan, nagsagawa ng pulong ang lahat ng matataas na posisyon sa CIA para talakayin ang gulong ginawa ni Lloyd, at kinwestiyon sina Danny, Susan at Miranda. Matapos ang mahabang negosasyon, nagpa siya ang CIA na palayain ang 3 agent dahil inakala nilang si Lloyd lamang ang nagdulot ng kaguluhang ito. Nang matapos ang meeting, mabilis na sinira ni Danny ang drive na nakuha niya kay Miranda para alisin ang ebidensya para sa lahat ng kanyang mga krimen. Binalaan ni Miranda si Danny na kakanselahin niya ang kanilang lihim na kasunduan kung susubukan niyang guluhin ang buhay ni Kim. Kalaunan, tinanong ni Danny si Susan kung saan nila itinago si Six. Gayunpaman, nang subukan ni Danny at Susan na hanapin si Six sa ospital, nalaman nila na ang lahat ng mga opisyal na nakatalaga doon ay patay na, at wala na rin siya. Kasabay nito, si Kim, na nasa isang bahay na binabantayan ng mga CIA agent, ay nakahanap ng isang mensahe sa isang vinyl song na nagsasabing i-play ang kanta sa napakalakas na volume. Lumalabas na ito ay isang lihim na mensahe mula kay Six, na sinisikap na ilayo siya sa bahay at iligtas siya mula sa mga tiwaling CIA agent. Sa huling eksena, makikita si Six na tinalo ang lahat ng mga gwardya sa lugar at balak niyang dalhin si Kim sa isang mas ligtas na lugar, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.